May mga biyahe na akala mo simple pag-uwi lang, pero may gabi na parang may kasabay kang hindi mo nakikita. Kwento ito ng kaibigan ko, itago na lang natin sa pangalang Fitz. Biyernes ng gabi, nang nabaltaan ni Fitz, pumanaw ang kanyang lola sa Ilocos Norte. May lamay, kailangan niyang makarating. May kasama siyang driver para magpalitan sa Manibela. Umalis sila ng gabi. Nag-stop over sila saglit para magpahinga. Pagbalik sa kalsada, mas tumahimik ang mundo, parang lumulubog ang sasakyan sa dilim. Pagkalipas ng ilang oras, bumibigat na ang talukap ng driver. Kaya nakipagpalitan siya kay Fitz. Ang sabi niya, "Ako na muna. Diretso na tayo." Hating gabi nung pumasok sila sa mahabang bahagi ng kalsada na mapuno at halos walang ilaw. Buwan lang ang gabay at paminsan-minsan natatakpan pa ng ulap. Nakatulog ang driver sa passenger seat. Si Fitz nilalabanan ng antok hanggang sa maramdaman niya na may mali. Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa likod mo kahit wala ka namang nakikita. Dahan-dahan siyang sumisilip sa side mirror. May lalaki sa likod, tumatakbo, humahabol. Mahaba ang buhok, basang-basa na parang bagong ahon sa tubig. At sa bawat pag-angat ng kamay niya, kumikislap ang mahahabang kuko. Pinipilit ni Fitz isipin na tao lang, pero may isang bagay na hindi tama. Kahit mabilis ng kotse, hindi siya nagpapaiwan. Inapakan ni Fitz ang gas. Bumilis ang kotse. Pero bumilis din ang lalaki. Parang hindi siya tumatakbo. Para siyang dumudulas sa dilim. Napahawak si Fitz sa rosaryo na nakasabit sa salamin. Ginising niya ang driver. Sabi niya, "May humahabol sa atin. Lalaki. Ang bilis. Mahaba ang buhok. Ang haba ng mga kuko." Sumilip ang driver sa side mirror. At sa isang iglap, nawala ang antok niya. Sabi ng driver, "Wag na wag kang titigil. Ituloy mo lang ang pagdadrive. Aswang ang humahabol sa atin." Natakot si Fitz, pero wala siyang pagpipilian. Dinagdagan niya pa ang pagtapak sa gas. Sa salamin, kita pa rin ang anino, malapit na. At doon niya napansin na mas nakakatakot. Habang tumatakbo, para walang hininga, walang buhay. Napabulong si Fitz, "Lord, ilayo mo kami. Huwag mo kaming papabayaan." At bigla, hindi na makahabol ang lalaking aswang. Hindi siya tumigil, hindi rin siya umatras. Sa halip, lumiko siya pa kanan, dumiretso sa isang mataas na puno sa gilid ng daan. Umakyat siya sa puno na isang iglap, tapos biglang nawala. "Kita mo," sabi ng driver, "hindi tao yun. Kakaibang itsura at ang bilis. Buti na lang hindi mo tinigil ang sasakyan." Pagdating nila sa Ilocos Norte, halos mag-umaga na. Sa bahay na pinaglalamayan, amoy kandila at kape. May mga taong nagbabantay, may hinang bulungan at dasal. Parang ligtas pero hindi gumagana ang dibdib ni Fitz dahil sa mga nangyari. Sa harap ng kabaong, napahawak siya sa bulsa. Nandun pa rin ang rosaryo. At sa isang sulok may matandang nagsabi, halos babulong, "Kapag may lamay, may naaamoy na iba." Nang makaluwag-luwag ang paligid, ikunento ni Fitz sa magulang niya ang nangyari sa daan. Hindi siya makatingin ng diretso habang sinasabi niya ang nakita niya sa side mirror. Pero kitang-kita niya kung paano nag-iba ang mga mukha ng matatanda. "Hindi kayo huminto?" tanong ng nanay niya. "Hindi po," sabi ng driver. "Aswang yung mahabol sa amin." May tiyahin siyang lumapit at halos pabulong nagsalita. Parang ayaw marinig ng iba. May mga ganyan talaga dito. Kapag may lamay, may gumagala. Umaamoy yan ng kalungkutan.
at ng takot. Kung may humahabol sa inyo, dagdag pa niya, posibleng hindi kayo ang target. Posibleng sinusundan niya yung amoy na dala niyo pa uwi. Napatingin si Fitz sa kamay niya. May gasgas siya, pero sariwang-sariwa at hindi niya maalala kung kailan eksaktong nangyari. Sa stopover siguro, sabi ng driver. Sa gabing iyon ng lamay, hindi na nakatulog ng maayos si Fitz. Kapag pumipikit siya, bumabalik ang eksena. Ang lalaki sa likod, ang mahahabang kuko at ang mga punong nilundagan niya bago mawala. Bago sila bumiyahe pa uwi, may kapitbahay na lumapit at nag-abot ng supot na may asin at bawang. Iligay niyo sa kotse, sabi niya, at huwag kayong titigil kahit may marinig kayong kumakatok. Araw nang umalis sila, pero parehas silang tahimik. Walang kwentuhan, tugtog lang sa sasakyan ang maririnig. Pagdating sa bahay ni Fitz, saka lang nila napansin, sa likod ng sasakyan, may mga bakas ng kuko at sa bubong may bahid ng putik. Kinagabihan, kahit nasa bahay na sila, hindi pa rin gumagana ang pakiramdam ni Fitz. Nang patay niyang ilaw, may narinig siyang marahang katok. 1 beses, 2 beses, sa bintana. Hindi niya binuksan. Hindi rin siya lumapit. Napaupo lang siya sa kama, hawak ang rosaryo at nagdasal. Unti-unti, tumigil ang katok. Hanggang ngayon, iisa ang sinasabi ni Fitz. Babalik ako sa norte, pero sisiguraduhin kong umaga na ako makakarating sa lugar na pinangyarihan. Kasi madalas ang aswang, ikaw ang sinusundan.